Hello mga ma'am sir, meron ka bang existing home loan at gusto mo itong mapabilis bayaran gamit ang applied to principal na technique? I suggest panoorin mo ang video na to. Ang monthly amortization sa pag-ibig or bank ay nahahati sa dalawa. In other words, ang monthly amortization ay dalawang klase ang binabayaran mo dyan. Ang principal amount at ang interest amount. Ang gagawin ko ngayon is mag-demonstrate ako through Excel kung paano mag-additional payment na applied to principal only. Hindi kasali yung interest. Kumbaga, pwede mong gawing yung 30 years home loan mo na magiging 10 years, 15 years, and you will save hundred of thousands or even a million of interest. Excited ka, no? Simulan na natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Excel na ito para makita natin kung ilan yung masasave natin na money at saka yung panahon kapag mag-apply to principal tayo. But first, i-explain ko muna ang content ng Excel na ito. So dito, i-input natin yung loan amount kung magkano yung ilo-loan ninyo sa pag-ibig or bangko. Ito naman ang annual interest rate. And ang monthly interest rate, automatic na yan nakukompute kasi divide 12 months lang yan. So ang naka-yellow is dito tayo mag-input. Loan terms, kung ilang taon mo siya kukunin, 30 years ba, 20 years, 10 years, 15. And makukompute niya yung monthly payment. Sa cell naman na ito is dinagdag ko ito para makita ninyo kung magkano nga ba yung nabayaran ninyo overall doon sa interest. Kung babasahin nyo ito ay total interest for chosen loan term. For example, ito, 30 years to. So, after 30 years na pagbayad mo ng monthly na 13,300, ang lahat ng nabayaran mo sa interest lang is nasa around 2.7 million. So, let us say, gawin nating 20 years to. So, yung kabuuan na mababayaran mo sa interest lang is around 1.7 million. Ito naman, dinagdag ko ito para sa video na to. This is for the applied to principal na technique. So, kung makikita ninyo, equal lang yung amount ng total interest at saka yung actual cumulative interest. Kasi hindi pa natin i-consider yung applied to principal which is here. Kung mag-input tayo ng mga values dito na nag-apply to principal tayo, saka lang ito magbabago. So, for example, tignan natin, if gawin natin itong, balik natin sa 30 years. So, kung makikita ninyo, 2.7 million, 2.7 million. So, parehas lang. Kasi, ibig sabihin yan, ang actual cumulative interest is yun yung maximum kasi wala tayong in-apply to principal. Again, uulitin ko, itong actual cumulative interest is para lang ito kung gusto mong mag-apply to principal, makikita mo kung magkano nga ba yung actual compared doon sa maximum. So, makukompute din yung saving or yung difference. For example, maglagay tayo dito ng 15,000 na applied to principal. On top ito sa monthly payment. So, nakalagay dito na nakasave ka ng 100,000. Napakalaking savings nun. Nagdagdag ka lang ng 15,000 sa isang buwan lang, sa unang buwan. Nakasave ka ng 103,000. So, tignan natin, ilang buwan ba ang nasave natin dahil lang sa pagdagdag ng 15,000. Baba natin. Okay. So, nag-zero siya dito. Ibig sabihin, sa 352 naman, dyan siya natapos. So, 1, 2, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nakasave tayo ng 8 months na tag 13,300 dahil lang sa advance payment na to na applied to principal na 15,000 dun sa unang month. Ito. This one. So, ibalik natin to 0 ha. Tignan natin ang mangyayari. This one. So, sa 30 years. So, kung makita mo, sa 30 year, dun pa siya nag-0 kasi wala kang in-apply to principal. So, yun, klaro na yung effect ng applied to principal. Napaka-powerful.
Nagdagdag ka lang ng 15,000, nakasave ka ng 100,000. Nakasave ka ng 8 months na pagbabayad. So, bakit nga ba ganun? I-explain ko lang briefly. Kung makikita ninyo, ang portion na ito mayroong number of months. Ito naman monthly payment. So equal lang po yan kasi same lang naman yung babayaran mo throughout the loan term. Ito naman is yung portion na sinabi ko nga kanina, dalawa yung bagay na binabayaran mo kapag nagbabayad ka ng monthly payment. Sa 13,000, ang napunta sa interest is 11,000. Ang napunta sa principal is only 1,600. So napakaliit lang. Kung kaya yung balance after 1 month is ito lang yung nabawas. So, naging 1,998,360 pesos. Again, 2 million na loan amount ito. Now, sa susunod na buwan, magbabayad naman tayo ng monthly payment which is same amount, 13,306 pesos. So, mapupunta niyan sa interest is 11,657. Then sa principal is 1,648.95 cents. Kung makikita mo, ma-observe mo, sa unang month is 11,666. Then sa second month is 11,657. Bumaba siya ng around 9 pesos. And sa susunod naman na buwan, bumaba siya ng 10 pesos. So, kumbaga, ang idea nito, habang papatagal, bumababa yung halaga ng interest na binabayaran mo. So, 11,000 ito, 11,000. So, hanggang naging 10,000 dito sa baba. Then, dito sa pang 10 taon, naging 9,000 na lang. Tapos, at the same time, sa principal naman, galing siya sa maliit, habang tumatagal, lumalaki yung amount na napupunta sa principal. For this one, 1,639. Sa susunod na buwan, nagiging 1,648. So, nag-additional siya ng mga 11 pesos. So, and so on. Hanggang papalayo siya, tumataas. Nakikita mo, naging 1.7 thousand, naging 1.8 thousand, naging 1.9 thousand. Pag tungtong ng 3 years, naging 2,000. So, habang tumatagal, tignan natin sa last ng year, sa 30 years, kung magkano na ba yung portion. So, ito, sa panghuling years, kung makikita mo, ang interest is 77 pesos lang. Sa principal is 13,000. So, napakalaki. Doon na yun sa last portion. So, ang ginagawa natin ngayon, habang maaga pa, is nag-a-apply to principal tayo dito. Actually, yung bank at saka Pag-ibig, may mga iba't ibang patakaran at rules yan regarding sa apply to principal. So, consult na lang kayo kung anong mga bank yung ginamit ninyo, kung saan kayo nag-home loan kasi may mga bangko na may mga minimum amount na apply to principal. For example, minimum amount of 50,000. Kumbaga, kung mag-apply to principal ka, dapat hindi bababa sa 50,000. So, magtanong kayo kung ano nga ba yung mga rules and regulation nila regarding sa apply to principal. So, sa Pag-ibig, ang pagkakaalam ko is at least hindi ka bababa sa monthly payment mo. Pero recently, may pagtanungan ako na staff sa Pag-ibig is okay lang daw na bababa. So, probably depende kung saang lugar at saang branch na Pag-ibig. So, therefore, kung gusto nyo mag-apply to principal, magtanong na lang kayo sa branch na malapit sa inyo na Pag-ibig kung ano nga ba yung rules and regulation nila regarding sa apply to principal. Pero, ang importante dito kapag mag-apply to principal kayo is every time na magbayad kayo, make sure na yung resibo may nakatatak na applied to principal. Para klaro na yung binayad mo na additional payment on top of the monthly payment is napupunta doon sa apply to principal. So, ganun lang po. So, ngayon, sample tayo dito na let us say every end of the year, nag-a-apply to principal ka ng 50,000. 50,000. So, dito sa end of 1 year, naglagay ka ng 50,000. Wait lang ha. Explain ko muna to. Sa end of 1 year, naglagay ka ng 50,000 na applied to principal na advance payment. Tignan mo yung saving or difference. 300,000. Isang beses ka lang naglagay ng 50,000 na, yung 300,000 yung
savings mo. So, dagdag ka ulit ng 50,000 sa second year. Ito, third year hanggang sa ma, matapos yung ano mo, yung home loan mo. So, fifth year, 10 year, 11th year, so 12 years, 13 years, 14, 15, so 16 years. So, kung makita mo, naging zero na siya dito sa 16 years na banda. Ito, zero na yung balance mo. Ibig sabihin, na fully paid ka na sa home loan mo sa 16 years. Instead na 30 years yung term mo, nagiging 60 years na dahil lang sa apply to principal mo na 50,000 every end of the year. Let us say kung bonus siya, mga 13th month mo, gusto mong ilagay doon. So, yun, ang saving or difference naman is 1.4 million. Napakalaki, di ba? So, kung gusto mong pabilising matapos yung mga home loan mo, especially if that is 30 years loan term, 25 years or 20 years, let us say 20 years yung mga bank kasi mostly the bank is 20 years lang yung maximum. Pwede kang mag-apply to principal. Gamitin mo ang technique na to para mas mapadali, mas mapaaga yung pagtapos ng home loan mo. Basta mag-approach ka lang doon sa bangko o sa Pag-ibig na kung saan ka nag-apply ng iyong home loan, kung ano yung rules and regulation nila regarding sa apply to principal. So, maggawa tayo ng another example. I-erase muna natin tong 50,000. Balik natin to zero. Lahat. So, bumalik na siya sa zero kasi tinanggal ko na lahat ng mga apply to principal. So, try natin na every month dinodoble mo yung bayad mo instead na 13,300 lang dinodoble mo. So, nag-additional ka ng let's say 13,306.05. Exactly the same na lang natin. 13,306.05. So, every month yan. Let's say dinodoble mo. Every month. No? Sa 8th year na tayo. Oops! Nag-zero na siya. So, balik tayo, balik. Kung saan siya nag-zero? Dito. Okay. So, sa around more than 8 years, na fully paid ka na. Kung makita mo, nag-zero na yung balance mo. Dahil lang sa pag dinoble mo yung bayad mo buwan-buwan, naging 8 years na lang instead of 30 years. Imagine mo, napakalaki yung nabawas, nasa around more than 21 years ang nabawas dahil lang dinoble mo. So kung makikita mo yung savings or yung difference is nasa 2.1 million. So yung lahat-lahat na nabayaran mo na interest dyan is nasa ano lang, 639,000. Hindi siya 2.7 million ha. Yun yung if hindi ka mag-apply to principal. Pero in this case, nag-apply to principal ka man at tinoble mo. So as a result, naging 639,000 lang yung interest na nabayaran mo sa loob ng 8 years. Kasi sa 8 years na tapos mo na yung loan mo. So, ibig sabihin, may savings ka na 2.1 million. So, ganun lang po ang mga diskarte sa paggamit ng apply to principal ko. Kung meron kayong mga existing loan na 30 years, 25 years to pay, huwag kayong mamblema kasi may paraan dyan. Especially if alam niyo ang method na to apply to principal. So, basta alam niyo lang kung paano ito gawin and may extra money kayo na maraan dito sa apply to principal, mapapadali nyo talaga yung pag fully paid ng inyong home loan. At least may option kayo if gusto nyo pabilisin. So, yun lang. But before we end, meron lang ako i-share na kaunti. Ibalik ko lang sa zero ha. So, as I've said earlier, yung 13,000 monthly na binabayaran mo for this example, sa 2 million na inutang natin, so 13,000 yung monthly. 11,000 yung napunta sa interest, 1,600 yung napunta sa principal. Napakalaki ng
yung napunta sa interest, di ba? Marami akong nakausap na sabi nila, always daw na mas malaki yung interest at first. Pero I tell you, hindi, not all the time. Kasi yung interest nakadepende po siya sa long term. Kung mahaba po yung term na kinuha ninyo, mas malaki po talaga yung interest. Kasi yung long term po yung multiplier. So, ibig sabihin, kung bababa ka sa long term, for example, instead na 30 years, pipiliin mo yung 5 years, probably mas mababa yung interest. Tingnan natin. So, di ba sa 30 years, 11,000. Let's say 25 years. So, hindi siya gumalaw, 11,000. Pero, gumalaw yung principal. Umakyat from 1,600 naging 2,400. So, gawin natin 20 years. So, hindi din siya gumalaw. Yung principal naging 3,800. So, gawin natin 5 years. So, ito na. 11,000, hindi pa din siya gumalaw. Pero yung principal naging 27,000. Mas malaki na siya compared sa interest. So, hindi siya always na malaki yung interest. No? Kung makikita ninyo, yung principal, mas malaki na ngayon kaysa sa interest. Dahil binabaan natin yung long term. So, ideally, ito yung maganda na long term. Mas malaki yung principal. Pero, sa next na video natin, pag-uusapan natin kung alin nga ba ang mas maganda na piliin. Yung short-term loan or yung long-term. So, i-differentiate natin ang dalawa. So, tingnan natin kung saan yung mas magandang i-avail. Yung 5 years to pay ba or yung 30 years to pay. If you are interested for the next video, feel free to like, follow, and subscribe. Thank you.